Kumusta mga kaibigan? This is J. Rick and welcome to my channel. For the information of everybody, nabili ko po itong GoPro sa halagang ito. Yan. Pero kung bibili kayo ng GoPro or nagtitipid kayo, mas mabuting bumili lang kayo ng 15 to 16K. Pero hindi ko suggested yan kasi pag nag-travel ka talaga or nagmo-motovlog ka, kailangan mo ng extra battery, SD card at kung ano-ano pang tools kagaya ng stick. Kaya suggested ko talaga bumili ka na lang ng bundle or super bundle kung kaya ang budget. Pero kung di kaya yung budget, mas mabuti bumili ka na lang ng GoPro lang muna. Saka na lang yung mga bundle. Based on my research and sa review na nakita ko, whether you're seasoned adventurer or just starting on action camera, nagbibigay ito ng walang katulad na performance at versatility. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang unboxing ito. So fast forward muna tayo guys. Bubuksan ko lang itong box or parcel. Natin. Yan. So, yung pinakauna ay GoPro 10 box. Mamaya bubuksan natin yan. Yung ikalawa, yung GoPro pouch. Diyan linalagay yung GoPro at mga accessories natin. Yan. Meron din ditong mga pamphlet kagaya ng pag-open ng Android app, tapos stickers at tutorials. Ito, meron din SD card, Lexar, yan, branded yan. Magagamit mo talaga yan sa drones, camera, action camera, lahat. Maganda to kasi high performance yan. Next is, fast forward lang natin konti. Ano? Ito, float stick. Para hindi marunod yung GoPro nyo. Next is yung waterproof case. Magagamit nyo to sa diving vlogs at underwater adventures. Next. Ito, +1 extra battery. Ito pa isa, +1 extra battery. Bale, dalawa na. Next is battery charger. Meron tong tatlong compartment para sa batteries. Para kung magcha-charge ka. Ito naman yung lens protector. Next is rubber case. Extra protection sa GoPro mo. So fast forward again natin para ma-summarize natin lahat ng laman. Yan yung lahat ng laman ng parcel galing sa Shopee ng GoPro Hero 10 bundle. Standard bundle. Yan. So, next naman ay buksan naman natin yung box ng GoPro Hero 10. Dito yata makikita natin yung GoPro. Yan o, meron din ditong tutorials, mga pamphlet, paano gamitin. So, ito rin, meron din ditong pamphlet. Ito na, yung GoPro Hero 10. Sa right naman yung cords at mounts. So ito. So ngayon, papaganahin naman natin yung GoPro 10. Ito, bilisan lang natin. I-fast forward na lang natin para hindi kayo ma-bored. Medyo natagalan lang ako ng konti para paganahin yan. Na-turn on ko na.
So ngayon naman, papakita ko sa iyo yung output ng GoPro Hero 10. Yan. Trinay ko siya sa motovlog. Ito yung kuha ng GoPro Hero 10. Naka 4K lang muna siya. Hindi ko muna lang ginamit siya ng 5K. Pero mayroon talagang 5K kasi yung pinaka max talaga na kanyang camera resolution 5K. Or quality. 5K quality. Yan o, tingnan nyo. So maganda talaga siya for motovlog or travel vlog. So ito yung features or product detail ng GoPro Hero 10. Basahin nyo na lang. Yan. Pero yung best talaga dyan ay yung Unreal 5.3K na quality niya. Saka yung Advanced Hyper Smooth 4-point Video Stabilization. Yan talaga magagamit mo pag nagta-travel vlog ka or nag-motovlog ka or kahit anong video recording. Talagang smooth at maganda yung quality. Gusto mo talagang bumili ng mas magandang drone, pwede rin yung GoPro Hero 12. I think yun talaga yung pinakamataas na GoPro na makbibili mo sa Shopee or sa kahit anong camera store. So ngayon naman guys, ipapakita ko naman sa inyo yung camera ng Android phone. Yan, naka-helmet mount ako niyan. Talagang hindi ka gaganahan mag-vlog kasi shake siya ng shake, hindi talaga siya smooth. So hindi talaga siya advisable. So ikukumpara natin dito sa right yung GoPro Hero 10. Talagang smooth yung kanyang recording at maganda yung quality. Unlike dito sa kabila yung Android phone, pati ikaw may stress, hindi lang yung manonood. Yan o. So talaga best for vlogging or mag-start ka ng vlogging yung merong kang GoPro na may built-in stabilization. Hindi talaga epekto pag nag-motovlog ka or mag-preview ka ng nagta-travel ka sa vlog yung naka-Android phone ka lang. Talagang malag. Hindi ka talaga gaganahan. Maski ikaw mag-stabilize ka sa Adobe After Effects, talagang hindi siya ma-stabilize ng dali-dali. So, waste of time na naman yan kasi mag-edit ka na naman sa After Effects or sa Adobe Premiere, ma-stabilize lang yung video mo. Been there, done that, talaga hindi siya na-stabilize ng dali-dali kung mag-Android phone cam ka lang. Unlike dito sa GoPro na nabili natin, talagang i-upload mo lang siya sa computer nyo or sa iPad nyo or sa Android phone nyo para editin. Save time ka na kasi hindi ka na mag-stabilize at mag-a-adjust ng mga quality. Yan. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga marami pang videos. Kita-kits sa susunod. Paalam!